magbabalag ulit ako, no? Ano to, about politics. So, unahan ko na kayo, no? Hindi ako maka-BBM, hindi ako maka-DDS, Pinklawan. Ang gusto ko lang naman talaga magkaroon ng linaw yung mga kababayan natin about sa mga nangyayari sa bansa natin. So, ang gusto ko lang talaga magkaroon tayo ng mga public servant na maayos, no? So, sisitayin natin yung mga hindi talaga maayos sa gobyerno. Hindi rin naman talaga ako, guys, masyadong updated sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin kasi medyo nawalan na ako ng amor sa gobyerno natin kasi ang daming problema tapos hindi masyadong nasusolusyonan lalo na yung mga issue sa flood control, sa PhilHealth. Ang dami ng issue pero parang dumadaan lang tapos nakakalimutan din, no? Pero ito nga, yung nabalitaan ko nga kanina about sa yung ombudsman, kakasuhan na daw si former Speaker Martin Romualdez, saka si former Senate President Chis Escudero. Yun, mukhang magandang balita yan, no? Sa ating lahat kasi parang yung iba sa atin nawalan ng gana, no? Kasi dahil nga doon sa biglang pumutok na flood control issue, controversy, no? Nagkaroon ng hearing tapos biglang nawala. Biglang nawala yung hearing. Parang kung ano-anong ginawa ni Ping Lacson para harangin yung hearing, no? Ma-delay yung mga investigasyon about yun sa flood control. Unang-una nawala sa position sa Blue Ribbon Committee si Marcoleta, pinalitan ni Ping Lacson. Nung pumalit si Ping Lacson, ito na. Nagkanda delay na yung hearing, no? Kung napansin, alam ko napansin niyo yung lahat yan. Medyo yun yung nakakaasar nung panahon na yun, no? Pero ito nga, kakasuhan nga daw ng ombudsman si Martin Romualdez at si Chis Escudero. Ang maganda nito, no, kasi si Martin Romualdez ay pinsan ni BBM, President BBM. Habang ito naman si Chis Escudero, alam nating nasa oposisyon. Kumbaga, nasa side siya ng mga kaibigan ng mga Duterte, no? So, hindi natin alam kung sino yung unang makukulong. Si Martin Romualdez ba o si Chis Escudero? Pero tingin ko si Chis Escudero unahin yan, no? Kumbaga parang nilalagyan lang nila ng palabok para at least hindi masyado wala masyadong magalit na tao, no? Pinapakita talaga ng gobyerno na iniimbestigahan nila maski yung nasa poder nila, no? So wag tayong magpapaloko sa mga ganyan, no? Basta importante diyan dapat makasuhan talaga, makulong si Martin Romualdez diyan kasi siya yung former speaker sa kanya dumaan yung budget, di ba? Siya yung parang nag-confirm kay Saldico, no? So parang utusan lang niya sa Saldico Ewan ko yung dito sa issue ni Chis Escudero kasi yung budget nagsisimula yan sa sa Congress, di ba? So dapat ang maunang makulong talaga diyan kung sakasakali yung naunang gumawa ng masama. Ito nga si Martin Romualdez, no? At ano pa ba? Ewan ko kung paano nila sisimulan yan. Kasi once na makasuhan ka sa ombudsman, na yan, di ka na pwede maging public servant, di ka na pwede tumakbo, no? Kaya itong si Chis Escudero, sayang yung career nito if ever na makulong siya. Kasi maka-cancel na rin siya sa ombudsman. Yun na. Kumbaga,
Parang last term na to ni Escudero sa Senate, habang si Martin Romualdez feeling ko makakalusot yan kasi pinsan niya ni BBM eh. Pwedeng i-ano lang muna siya, under investigation, pero ano lang naman yan. Basta ganun yan eh. So abangan na lang natin no, kung anong mangyayari. At tingin ko no, hindi naman talaga magbabago yung gobyerno natin hanggat nandiyan si BBM. Ang kakampihan talaga niyan yung mga tumutulong sa kanya from the very start no. Malamang ang binaligtad lang naman niya talaga diyan si yung mga Duterte. Kaya pag may tinanggal pa siya na medyo malalakas sa side niya, baka manghina na siya at lalong bumilis yung yung term niya no. Magkaroon ng kudeta, ng people power, kaya medyo dapat mautak ngayon si BBM no. Meron na lang naman na siyang 2 years na lang no. 2 years na lang titiisin natin no. At ito nga kung sakali magkaroon ng eleksyon sa 2028 at hindi nakasuhan si Sara Duterte ng ombudsman, pwedeng ito na, yari na talaga lahat. Magbabaliktaran na yung mga kampi kay BBM. If ever na, siguro baka nga next year magbabaliktaran na yan kakampi na yun kay Sara Duterte. Kasi kung ako ay isang congressman at gusto kong tumakbo pa sa next election para mapahaba yung term ko, kaya kung ako mayor o kaya kung ako gobernador, mas iisipin ko na yung long term no. Kaya ang gagawin ko diyan, kukontakin ko na yung mga kasamaan ko, kukontakin ko na yung pwedeng kontakin sa side nila Duterte para sabihin ko na ako ay sumusuporta sa kanila at hindi ko na hahayaang maagaw pa ng mga BBM at ng mga pinklawan ang gobyerno na talagang pinaganda ni Rodrigo Duterte noon. Tapos sinira lang ng BBM no. Kung yun yung kung ganun yung isip ng mga babaligtad no. Pero sakaling hindi naman babaligtad, malamang pwedeng hindi na sila tatakbo next year, o kaya marami na silang nakuwang marami na silang nakurap, marami nang nabigay na pera sa kanila yung gobyerno, kaya siguro hindi na sila babaligtad. Tapos hayaan nilang matapos yung term nila, papatakbuhin nila yung ibang kakilala nila, di ba? So supportahan nila para at least yung mga ibang project nila at least magtuloy-tuloy pa din. Pwedeng ganun yung mangyari no. Ang mahirap lang talaga nito, pag nanalo na talaga yung si Sara Duterte, yayariin na talaga sila yung mga naghahari-harian ngayon, yung mga tumitira sa kanya ngayon, babawian niya sigurado. Kaya siguro baka mga 1 year niyang iisa-isahin yung mga nambuwisit sa kanya, yung mga nagkaso sa kanya, nag-impeach sa kanya, diba? Alam mo naman yung mga Duterte talagang malinis magtrabaho yan no? Talagang mapapakulong nila, mabilis at malinis na trabaho. Tatrabahuin nila talaga yung mga gumago sa kanila no. At yun lang naman siguro ang para sa akin. At kung sakaling may mabalitaan pa ako about politics no, unahan ko na kayo, hindi ako DDS, hindi ako Pinklawan, hindi ako BBM. Lang talaga ako, isa akong political analyst yan. Pero syempre yung opinion ko lang naman to no, hindi naman ako lawyer no, pero syempre bata pa lang ako talagang na ako sa mga balita, sa mga current events, sa mga politics, di ba? So sana nga pala dapat nag-policy ako, pero wala, nag-masscom na lang ako. So yun lang muna guys no.